Hi guys, so pauwi tayo ngayon. Kung makikita ninyo, yan, preparing na after work. And for today's video, syempre, marami tayong na-realize. And mahaba yung araw, marami tayong lakad. At the same time, hopefully, ma-share ko sa inyo yung na-realize ko for today. So, ano ba yung mga na-realize natin for today? So, meron kasi tayong na-encounter na isang scenario na kung saan ito rin yung tanong ko noon marami akong times na nagkamali din sa handling nito. And hopefully, dahil mapag-uusapan natin siya habang pauwi ako, ito. Ito yung tanong ko, yung paano mag-handle ng colleague relationship? Kumbaga, kapag ikaw meron kang kaibigan sa workplace, kumbaga yun talagang ka-close mo, kaibigan mo, and then gusto mo sana na ma-handle mo yung work relationship, yung harmonious relationship pa rin. So, paano nga ba yun? So, syempre, meron akong tatlong tips at tatlong na-discover. Actually, tips to kasi maganda siyang ma-apply at the same time. Ito rin yung naging pagkakamali ko noon. So, una is that pag meron kang kaibigan sa trabaho, it's either boss mo yung kaibigan mo or subordinate mo or possible across same level mo. So, syempre gusto mo naman magtrabaho ng payapa na walang iniisip na kung ano-ano. Kaya napakahalaga ng ma-manage talaga yung relationship na yon. So, paano nga ba yon? So, the first one would be, una, magkaroon ng professionalism at all times. Ibig sabihin ng at all times, nasa camera o wala, baga nasa office o wala, professional ka pa rin. Do not remove that professionalism sa kaibigan mo. Kasi as you get old, gusto mo nire-respeto ka na rin ng mga tao. Kasi syempre, medyo pagka nagkakaedad ka na, medyo madamdamin ka na. And syempre, alam naman natin, as a young professional, you have been, syempre para tayong we're selling ourselves in terms of our credibility and our services that we can provide sa beneficiary natin. Kaya you're maintaining your credibility and your self-image as a worker. Kaya, ayun, very important yung una is professionalism. Kayong magkaibigan, lalo na kung ang kaibigan mo is yung boss mo, very important na you maintain this kind of professionalism. So, i-maintain mo lang siya. So, napakahalaga that you maintain professionalism at all times. So, ibig sabihin, syempre sa trabaho, gusto mo rin payapa kayo sa office, no? And lagi nating tatandaan, syempre bilang mga young professional, kumbaga, para isipin mo, yung boss mo, kung kaibigan mo siya, meron kayong mga KRAs o Key Results Area na ine-expect din mga dinidemand ng trabaho sa inyo na ma-produce natin. Kaya sana, syempre, isipin mo rin kapag ikaw ay nasa trabaho and you're dealing with your friends as well na katrabaho mo rin, isipin mo na may mga expected na kailangan ma-produce nila sa trabaho nila. Kaya syempre, lalo na kung boss mo yan, minsan kasi it's very hard yung katrabaho mo, tapos boss mo pa siya. Tapos madalas gusto mo ikaw yung ma-consider pagdating sa decision making niya. Kaya lang hindi kasi yun ganun lagi. Kasi may mga pagkakataon na kailangan niya i-consider yung position niya, yung expected na output mula sa kanya sa work, at hindi lang bilang kaibigan mo. So, syempre, no, yun yung lagi natin tatandaan. So, pangalawang tip natin is that very important yung mag-set ka ba ng scope and limitation. Very important na magkaroon tayo ng scope and limitation because dapat natatandaan natin na
Example, kung isa kang young professional, kahit kaibigan mo yung boss mo, kaibigan mo yung mga subordinates mo, o yung mga ka-office mo, alam mo pa rin yung scope and limitations mo. Bigyan kita ng dalawang basis niyan. Ang una, syempre, location. Syempre, expected kapag ikaw ay nasa office, ang top priority ninyo is to perform as a worker. And syempre, kung boss mo yung kaibigan mo, servant ka niya. So, tamang expectations lang. And yung office is kumbaga, ang magsasabi sa'yo, ano dapat ang iyong behavior and expectations kapag ikaw ay nasa office. Pangalawa is time. Kapag working hours, of course, it is expected that you work, no, and you perform your task and you act accordingly doon sa mga policies ng office. Kaya very important yan na you are fully aware nung scope and limitations ninyo kahit kaibigan mo pa siya. Para, kumbaga, example, no, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan nung kaibigan mo na yon, sakto, office hours na. So, maganda, pag-usapan nyo na lang yan during breaks or kung walang break time yung office nyo, after work na talaga, no? And, para ma-set ninyo yung limitations. So, you have to endure about it and later, pag-usapan ninyo. And then after, no, example, nasa office kayo and then nag-away kayo, makikita yun ng iba yung colleagues. So, syempre, nakakahiya, no? So, dapat lagi nating matatandaan na may scope and limitations yung mga bagay-bagay. So, that malinaw yun sa'yo para tamang expectations lang din. Next is, pangatlong tip natin, una, you set your professionalism. Maintain professionalism at all times. Pangalawa is the scope and limitations. And pangatlo is that lagi nating tatandaan nito that the main purpose of friendship is to build up each other at all times. So it means that as a young professional and even kahit hindi ka young professional, the main goal of friendship is to build up each other. So every time you make decisions, you have to, use your discernment. If ito bang aking behavior, if I will be like this, will it build up yung aking kaibigan, yung aking boss na kaibigan? Mabibuild up ba siya kung aawayin ko siya sa oras ng trabaho? Mabibuild up ba siya kung magkakasagutan kami sa harapan ng mga tao? Mabibuild up ba siya kung magkakatrash talkan kami sa SOCMED regarding work? Of course not. That's why we have to use our discernment in terms of what is right and wrong. So, ayan guys, no, hindi yan madali rin sa akin. And at the same time, yan pa lang din yung mga na-observe ko na mga tama't mali ko ding nagawa. Kaya, ayun, hopefully mas maayos tayo sa workplace as a young professional at mga ka-promdi, dahil tayo mga rider, tamang kwentuhan lang, panay tayo mag-iingat sa daan. And, ayun, lagi natin tatandaan, in everything we do, we put love. That's why, kapag ikaw ay nagmamahal, you have to put kumbaga yung welfare ng ibang tao more than yung nararamdaman natin or welfare natin. Kasi yun yung ibig sabihin ng pagmamahal. You have to serve one another and we have to set aside ourselves most of the time. No, it might not be that easy, but it's supposed to be like that. And of course, ang ending nito, I hope, syempre, makita mo that both of you, yung boss mo na kaibigan mo at ikaw, na ang ending nito is you could glorify the Lord in terms of your behavior and other people will be inspired to follow your friendship, yung footsteps ng friendship ninyo in terms of maintaining yung ganong relationship. And of course, syempre, meron kang mamimit kasi na mga kaibigan na, diba kung gusto mo siyang ma-build up, siyempre, meron kang kaibigan dahil bread and butter niya yung trabaho. Yun kasi yung pinakaunang reason bakit siya pumasok sa office. So, dahil bread and butter ng kaibigan mo yan, siyempre, gusto rin niya ma-promote, no? Kaya hanggat maaari, you have to protect him or her. Kasi gano'n ang kaibigan, no? Yung love, ang pagmamahal, nagpoprotekta yan. Kaya before you do anything else, you have to discern and think twice if it's not gonna be that healthy, lalo na sa workplace, you have to stop it. And ayun. Pero syempre, at the end of the day, if you have committed such, you have to say sorry and
sana maayos pa ninyo, no? So, ayun lang, ako basically, I'm very loyal with my friends. And most of the time, nagkamali pa rin ako. Nagkakamali ako. Kaya, ito lang yun mga ka-prom. Hindi ko sinasabing perfect ako sa side na yan. Pero yan din yung mga natutunan ko as I deal with my friends sa office, no? So, medyo mahirap, pero worth it kapag ka na-balance. So, andito na ako sa daan pa rin. And papunta tayo kasi ngayon sa birthday celebration. Ayun, so ingat tayo mga ka-prom. Till we meet again. Like and subscribe. Ingat tayo.